Mga igan sa pag-usbong ng mga social networking site, lalong naging malapit ang mga balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Mas malawak na rin ngayon ang espasyo at mas marami na rin pagkataon para magpahayag na opinyon ang bawat isa. Pero kailan nga ba masasabi ang paggamit ng karapatang magpahayag ng sariling opinyon ay nakatatapak na rin ng karapatan ng iba? Kailan nga ba masasabi ang isang tao ay biktima na ng cyberbullying? Alamin natin ang opinyon ng ating mga kapuso. Cyberbullying o ang pang-aapi o panggugulo sa kapwa sa pamagitan ng internet. Ito ang isa sa mga mainit na isyu ngayon sa bansa. Lalo na't kamakailan lang ay sumigaw na ng foul si Senate Majority Leader Vicente Soto III laban sa mga netizen na di umano'y naninira at tumatapak sa kanyang pagkatao sa mga social networking site. Dinumog kasi ng mga negatibong komento at talumpati ng senador tungkol sa RH Bill na may mga laman na kinopya umano sa isang vlogger. Ayon kay Soto, ang mga may paninira sa kanya ay bahagi ng isang demolition job. Ako na po yata ang kauna-unahang senador ng Pilipinas na naging biktima ng cyberbullying. Kamakailan lang ay isa namang motorista ang naging tapulan din ng di umano'y mararahas na mga pananalita sa mga networking site. May iba pang ginawan siya ng mga mapangutyang larawan at ng mga hate page. Ito ay dahil naman sa nakunang video ng di umano'y pananakit niya sa isang MMDA constable. May mga nauna pa ritong kaso ng umano'y cyberbullying. Tinanong namin ang ilan sa mga kapuso natin kung ano ang opinion nila sa isyong ito. Timakunak, may consider nga cyberbullyingen kaputa dagiti dumaket abusaran dan iti freedom of speech ken freedom of expression kaslang agbalindan nga irresponsable iti panangusar iti waya-waya babaen iti panangusar kadagiti blogs. Sometimes there are comments wherein it falls on what do we call yung malicious intention to do such crime. For me, Twitter kasi it's a one way to communicate with each other and it's also a one way to you have to be heard and you can also express freely your opinions and that's I think it's not a cyberbullying. I think hindi. Ginhatag mo lang ang opinion. Ang ilang opinion about that certain issue. Every one of us may iba-ibang opinion about that issue, so I think it's that opinion lang talaga nila yun. Or attacking the issue and not the person, then I don't think it can be called as cyberbullying. Yes, oo, makonsider na ito cyberbullying, of course, kasi pag nasasaktan na kasi yung tao through sa mga opinion mo, we can consider it bullying good. Ay sa isang survey ng market research firm na Ipsos at Reuters, mahigit 10% ng mga magulang sa buong mundo ang nagsasabing naging biktima ng cyberbullying ang kanilang mga anak. Dito sa bansa, wala pang batas na sumasaklaw sa mga paglabag sa karapatang pantao sa internet, habang pending pa rin sa Kongreso ang bill na nagbabawal sa anumang forma ng bullying sa mga eskwelahan. Kaya naman, hinihikayat na lang muna ang mga mamamayan na maging responsable sa kanilang mga sinusulat sa internet. Ang sabi nga ng isang kampanya ng Kapuso Network, think before you click.